Naisip mo na ba kung bakit napakaraming mga biglaang sikat ngayon? Yung mga batang leader ng kumpanya o kaya mga sikat na sikat online na madalas nagwawakas sa matinding iskandalo. Oo, yung parang bulalakaw na biglang aangat sa ere Sa tapos biglang babagsak na lang talaga, di ba? ang unang pumapasok sa isip natin baka nawala ng galing o kaya minalas lang talaga. Pero paano kung ang sagot dyan wala sa kawalan ng talento? Paano kung yung mismong mabilisang pag-angat at kasikatan na pinapangarap nating lahat, isa palang napakatalim na patibong? Madalas kasi nakakabulag talaga yung bilis eh. Kapag nakita tayo ng taong sobrang galing magsalita, may matinding karisma, o kayang magpalago ng negosyo sa loob lang ng ilang buwan, mabilis natin silang pinapalakpakan. Totoo yan, ibinibigay natin agad sa kanila yung manibela kumbaga, ipinagkakamali natin yung galing sa totoong kahandaan at dyan talaga nagsisimula ang problema. Okay, himayin natin ito. Kakatapos ko lang kasing basahin itong isang napakabigat na dokumento at pagsusuri tungkol sa koneksyon ng karakter at ng totoong kahandaan sa paglilingkod. At ang sentrong mensahe ng usapang ito para sa ating lahat na laging nagmamadaling magtagumpay ay parang isang malaking sampal Aray, ano ba yung pinakasentrong mensahe na yon? na yung kasanayan o competence na walang malalim na karakter ay isang mapanganib na ilusyon. Isipin mo na lang na naglagay ka ng makina ng isang Ferrari sa loob ng kaha ng isang tricycle. Grabe, napakagandang paglalarawan yan. Kasi kapag inapakan mo yung silinyador ng tricycle na may makina ng Ferrari, mabilis nga siya nga abante, di ba? Oh, sobrang bilis nun. Manipis yung kaha ng tricycle. Hindi nito kayang suportahan yung ganung kalakas na puwersa. Unti-unti itong masisira hanggang sa tuluyang sumabog. Yung talento, yun yung makina na nagpapabilis sa'yo. Pero yung karakter, yun yung kaha. Yung pundasyon mismo. Tama. Yung tinatawag nilang hidden architecture na sumusuporta sa bigat ng mabilis na pagtakbo. Kapag mas malakas ang makina mo kesa sa tibay ng kaha mo, delikado ka. At higit sa lahat, delikado rin yung mga taong nakasakay sa'yo. At sa mundong ginagalawan natin ngayon, lalo na sa kultura ng mabilisang resulta, binibigyan natin ng pabuya yung makina, hindi yung kahay. Mas pinapahalagahan natin yung pagiging magaling kaysa sa pagiging tapat. Kasi nga naman, yung pagiging magaling, mabilis makahatak ng atensyon. Kung ipinanganak kang may magandang boses o matalas na isip, magapansin ka agad. Pero yung katapatan, Yun yung mahirap makita agad. pinapatunayan yan ng napakahabang panahon. Ang katapatan ay hindi nakikita sa mga panahon umaani ka ng palakpak. Nakikita yan sa tagtuyot. Kapag walang nakatingin. Eksakto. Kapag ginagawa mo ang tama kahit walang nakikita, walang pumapalakpak, at walang nag-aalok ng promotion. Ayon sa pinag-aaralan natin, kung ang isang tao ay umangat dahil lang sa talento at walang matibay na karakter, ang pamumuno niya ay unti-unting magiging manipulatibo. Magiging protektibo siya sa sarili niyang imahe, di ba? Kasi alam niyang sa loob-loob niya, wala siyang solidong pundasyon na pwedeng sandalan kapag nawala yung husay niya. Ayun, tumpak, gagamitin niya yung galing niya para pagtakpan yung kakulangan sa pagkatao niya. Pero teka lang, paano kung may magsabi, lalo na sa mga mabilisang takbo ng buhay ngayon, kailangan natin ng mga taong magagaling at mabilis kumilos para may mangyari agad? Kung hihintayin pa nating maging perpekto ang karakter ng isang tao, baka napag-iwanan na tayo ng kalaban. Ang nakakamangha rito ay hindi naman kalaban ng Diyos o kahit ng isang maayos na organisasyon ang pagiging epektibo. Walang masama sa estratehiya at kailangan din talaga natin ng kasanayan. Oo nga naman, kailangan din ng magaling sa trabaho. Pero ang totoong nakataya rito ay kung kaya mo bang dalhin ang bigat ng isang responsibilidad nang hindi nasisira ang kaluluwa mo. Mas interesado ang Diyos at ang proseso sa kung anong uri ng pagkatao ang nabubuo sa'yo habang ginagawa mo ang isang gawain. Kaya pala, kapag binigyan mo ng malaking kapangyarihan ng isang taong hilaw pa ang karakter, hindi mo siya tinutulungan. Sa totoo lang, isinusubo mo siya sa sarili niyang kapahamakan.
Napakalalim niyan. Hindi lang usapan kung kayang buhatin yung misyon, kundi kung hindi ka ba madudurog ng misyon. Kaya ang tanong ngayon, paano ba nabubuo ang ganitong klaseng tibay? Paano pinapatibay yung kaha ng tricycle para maging handa sa makina ng Ferrari? Ganon ba? Oo, at dito papasok yung isang napakagandang konsepto sa material na binabasa natin, yung tinatawag na teolohiya ng pagkakubli o yung theology of hiddenness. Uy, gusto ko yan. Ano bang ibig sabihin yan? Ang karakter pala natin hindi hubog sa ibabaw ng entablado, kundi sa dilim. Sa mga panahong tila nakalimutan tayo ng mundo. At hindi ito aksidente. Mayroong malinaw na pattern kung paano ito nangyayari sa buhay ng sino mang inihihanda para sa malaking bagay. Oo, nagsisimula ito sa isang pagtawag, di ba? Yung alam mong may malaki kang gagawin, pero imbis na ibigay agad sa iyo yung posisyon, susundan agad ito ng matinding pagsubok. Diyan lalabas yung mga kahinaan mo, na magtutulak sa iyo na dumepende ng lubos at matuto. At pagkatapos lang ng mahabang prosesong iyon, tsaka ka palang talaga ipadadala o bibigyan ng otoridad. Tignan mo na lang yung dami ng halimbawa sa kasaysayan, lalo na sa mga kwento sa Biblia. Si Moises halimbawa, siya yung prinsipe ng Ehipto, may pinakamataas na edukasyon, may kapangyarihan. Akala niya handa na siyang iligtas ang mga tao niya. Anong nangyari? Pumalpak siya ng malala. Sobra. Pinatapon siya sa ilang. 40 taon siyang naging pastol. Isipin mo yung bagsak na yon. Mula sa palasyo hanggang sa pag-aalaga ng tupa sa gitna ng disyerto. 40 taon ah. At anong natutunan ni Moises sa 40 taon na yon? Natutunan niyang basagin ang sarili niyang ego, nasanay siya sa kabagalan ng mga tupa. Kailangan niyang matuto ng matinding pasyensya. Kasi kung ibinigay sa kanya yung pamumuno sa milyon-milyong tao habang siya ay may ugaling prinsipe pa rin, malamang naging diktador lang din siya gaya ng pareon, di ba? Eksakto. Ang disyerto ang pumatay sa pagmamayabang ni Moises. Tapos nariyan din si David. Pinihiran ng langis bilang hari nung bata pa siya. Kung sa modern na panahon, yun yung moment na na-feature ka na sa mga magazine bilang pinakamagaling na kabataan, sikat na sana eh. Pero imbes na pumunta sa trono, bumalik siya sa pagiging pastol. At nung naging tanyag dahil kay Goliath, nauwi siya sa pagtatago sa mga kuweba habang tinutugis para patayin. Taon ang binilang bago siya, naging hari. At ang pinakamatindi rito, isipin mo si Jesus. 3 taon. 3 taon siyang naging ordinaryong tao. Nagkarpentero sa isang maliit na bayan ng Nazareth, gumagawa ng upuan at mesa na walang nakakakilala sa kanya. At nangyari ang lahat ng iyon bago niya sinimulan yung 3 taon lang ng kanyang pampublikong ministeryo. Ipinapakita lang ng mga kwentong yon na ang pagiging nakatago ay hindi pagkaantala o delay sa plano. Yung pagkakubli mismo ang kano. Oo. Sa mga panahong nakatago si David, doon siya natutong humarap sa leon at oso na mag-isa para protektahan ang mga tupa. Walang pumapalakpak sa kanya doon. Pero yung tapang na nabuo sa dilim, yun ang mismong tapang na ginamit niya nang humarap na siya kay Goliath sa liwanag. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin? Dito ako napaisip talaga. Bakit kailangan pa ng matinding pagsubok o pagpapahirap kung alam naman ng Diyos ang laman ng puso natin? Bakit hindi na lang ibigay agad kung nakikita niyang may potensyal tayo? Kasi ang pagsubok ay hindi para sa kanya. Hindi tayo sunusubok para may malaman siyang bago tungkol sa atin. Alam na niya eh. Ang pagsubok ay ginagawa bilang isang napakalaking awa o mercy. Para sa atin. Oo, para sa atin. Inilalantad nito sa atin mismo ang ating mga tagong motibo. Kapag inilagay ka sa isang mahirap na sitwasyon, lumalabas yung totoong ugali mo. Yung tinatago mong galit, yung takot mo, o kaya yung pagnanasa mo sa kapangyarihan. Parang yung mga dumi sa ilalim ng baso na hindi mo makikita hanggat hindi mo inalog yung tubig. Tumpak na tumpak, kapag nalaman natin yung dumi na yon habang maliit pa lang ang hawak nating responsibilidad, pwede pa nating ayusin. Mapoprotektahan tayo bago pa man tayo bigyan ng mas malaking gawain.
Kasi isipin mo kung lumabas yung dumi na yon, yung korupsyon o yung kayabangan na yon, kung kailan nasa tuktok ka na. Mas malaki ang pinsala, mas maraming madadamay sa pagbagsak mo. Kaya ang pagsubok sa dilim ay hindi parusa, kundi proteksyon. At habang dumadaan tayo sa pagsubok na yan, lilitaw ang ating mga kahinaan. Natural na reaksyon natin kapag nakita natin ang sarili nating kahinaan, tinatago natin, di ba? Naglalagay tayo ng maskara. Sa social media, puro best foot forward lang ang ipinapakita natin. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan. Kasi lumalabas sa sinusuri natin na ang pagtatago ng kahinaan ang isa sa pinakamalaking pagkakamali natin. Ang kahinaan pala ay hindi dapat itago. Ito pala ay isang pangunahing sangkap sa tunay na lakas. Salungat talaga ito sa lahat ng itinuturo ng mundo. Ang kultura natin ngayon, laging nagsasabing, fake it till you make it. Magpanggap kang malakas hanggang sa paniwalaan mo. Pero may isang kwento rito na binibigyang diin ang kabalintunaan o yung paradox ng kahinaan. Yung karanasan ni Apostol Pablo na may tinig sa laman, yung nababasa sa 2 Korinto. Oo. Isipin mo, si Pablo, isa sa pinakamagaling at pinakamatinding leader sa kasaysayan, may ininda siyang matinding problema. Hindi malinaw kung sakit ba ito sa pisikal o may isang taong nagpapahirap sa kanya o isang matinding tukso. Nalangin ng mataimtim, nakikiusap na alisin yun sa kanya. At ang sagot sa kanya ay, hindi. Oo, at hindi rin basta hindi. Hindi. Ano yung sagot sa kanya? Ang sagot ay, sapat na ang aking biyaya, dahil ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Pansinin mo kung bakit hindi inalis yung tinik. Ang layunin pala ng tinik na yon ay para maiwasan ang kanyang pagmamalaki. Dahil sa dami ng mga kaalaman na ibinigay kay Pablo, napakadali para sa kanya na lumaki ang ulo. Naisiping siya ang pinakamagaling sa lahat. Tama, yung tinik ang nagpapanatili sa kanyang mga paa sa lupa. Ipinapakita nito na ang kahinaan natin kapag isinuko natin imbes na itago ay nagiging daan para mas maranasan natin ang lakas na hindi nanggagaling sa atin. Teka lang. Hindi ba pwedeng magamit itong ideya ng kahinaan bilang palusot para maging tamad o pabayaan na lang ang mga maling gawain? Paano natin malalaman ang pinagkaiba ng kahinaan na nagpapakumbaba sa atin at ng palusot para hindi magbago? Napakalinaw ng pagkakaiba niyan mula sa teksto at dyan din madalas nadadapa ang marami. Ang mapagkumbabang kahinaan ay nagsasabing, kailangan ko ang Diyos dahil hindi ko ito kaya mag-isa. May pag-amin ng pangangailangan. Oo, habang ang palusot o yung dysfunctional excuse ay nagsasabing, ganyan talaga ako, tao lang, kaya hindi ko na kailangan magbago. Ang biyaya ay hindi pamalit sa responsibilidad, pinapalakas nito ang responsibilidad. Hindi sinabi ni Pablo na may tinig ako kaya magpapahinga na lang ako at tatamarin na ako. Eksakto. Ginamit niya ang tinik para patuloy siyang kumapit sa Diyos habang nagpupursigi sa misyon niya. Dahil nilinaw na natin na ang biyaya ay hindi nagbibigay ng lisensya para maging tamad, paano natin ito isasabuhay ngayon? Dito ipapaliwanag ang tensyon sa pagitan ng pag-asa sa Diyos at ng personal na pagsisikap natin, yung tinatawag na cooperative grace. Binanggit sa material ang Filiposes 2:12-13, kung saan inuutos na isakatuparan ang sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. Sa unang basa, parang ikaw lahat ang gagawa. Oo nga, parang kailangan mong magtrabaho para sa kaligtasan mo. Pero sinusundan agad ito ng linyang sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Kaya lilinawin natin na ang workout ay hindi nangangahulugang work for o trabahuhin para bayaran ng kaligtasan. Ang espiritual na paglago ay hindi pasibo, na wala kang gagawin at hindi rin umaasa sa sariling lakas lamang. Ito ay aktibong pakikipagtulungan sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin,
Parang pagiging isang magsasaka. Ito, alam mong hindi ikaw ang nagpapatubo ng binhi o nagpapabagsak ng ulan, pero kailangan mo pa ring bumangon araw-araw para magbungkal ng lupa at magtanim. Mayroong ang mahalagang papel. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang pamumuhay ng may tunay na rule of life o ritmo ng pamumuhay ay napakahalaga. Ito yung ritmo ng pananalangin, pag-aaral ng salita, at pagiging mapanagutan sa iba. Parang ano ito parang trellis, yung balangkas na kahoy na sumusuporta sa paglago natin bilang mga mag-aaral. Hindi yung kahoy ang nagbibigay ng buhay sa halaman, pero ito yung sumasalo para hindi gumapang sa putik at mabulok yung halaman. Napakagandang paglalarawan. Ang istruktura ng disiplina ang nagbibigay ng espasyo para makagalaw ang biyaya ng maayos sa buhay natin. At ang lahat ng panloob na paghubog na pinag-usapan natin, yung karakter, kahinaan, pagsisikap, ay masusubok ng husto kapag inilabas na tayo sa totoong mundo, lalo na sa ibang kultura o sa pakikiharap sa ibang tao. Dito papasok yung etika sa cross-cultural na konteksto at ang halaga ng mentorship at accountability. Ipinapakita sa dokumento na ang contextualization o pag-angkop sa kultura ay hindi kailanman dapat mauwi sa moral na kompromiso. Katulad ng ano ba ito? Yung usapin sa pera, paboritismo, at pag-abuso sa kapangyarihan. Oo, lalo na doon. Kapag napunta ka sa isang lugar na uso ang lagayan, madaling sabihin na, makikisama na lang ako. Pero sa halimbawa ni na Daniel at Ruth, ipinapakita na ang kabanalan ay nakadepende sa karakter ng Diyos, hindi sa kultura ng lugar. Bakit kaya hindi natin pwedeng gawin ito ng mag-isa? Bakit kailangan pa ng mentorship? Kasi ang isang taong hindi nasubok sa komunidad ay hindi handa para sa misyon. Kailangan natin ng mga mentor na kayang magwasto sa atin. Mga taong nakakakita ng mga blind spots natin. Pero napakasakit sigurong pakinggan kapag itinatama ka, di ba? Lalo na kung mataas na ang posisyon mo o sikat ka na. Para sa iyo na nakikinig, naisip mo ba kung paano kaya natin matatanggap ang pagwawasto nang hindi tayo nagiging defensive? Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. Ipinapaliwanag na material natin na ang pagiging kilala o yung being known sa isang komunidad ay isang malaking biyaya. May pagkakaiba ang correction at ang shame. Ano yung pagkakaiba nun? Parang pareho kasing masakit eh. Ang correction o pagwawasto ay nagsasabing kailangan itong magbago. Yung kilos mo ang tinutukoy. Samantalang ang shame o kahihiyan ay nagsasabing ikaw ang problema, wala kang kwenta. Grabe, ang laking pinagkaiba nga. Yung isa gusto kang tulungang umayos, yung isa dinudurog yung pagkatao mo. Totoo, at ang tunay na komunidad at mentor ay nagwamasto ng may pag-ibig upang maiwasan nating dayain ang ating sarili. Sila yung magsasabi sa iyo ng totoo kapag lahat ng tao sa paligid mo ay puro oo na lang ang sinasabi. Kaya pala, kung susumahin natin ang lahat ng nahimay natin sa usapang ito, ang tunay na basehan ng confirmation o pagpapatibay ng Diyos ay hindi ang papuri ng tao. Hindi yung bilis ng pag-unlad mo o laki ng bilang ng mga followers mo. Hindi rin sa dami ng pera o taas ng posisyon. Kundi nakikita ito sa dalawang bagay, ang bunga at ang pagtitiis. Ang bunga, ito yung nabagong buhay at totoong pagpapakumbaba. At yung pagtitiis o endurance, yan yung kakayahang manatili sa paglipas ng panahon. Kasi sa dulo, ang panahon lang talaga ang nagsasabi ng totoo. Oo, ang talento mo kayang-kaya kang dalhin sa tuktok ng mabilis. Pero karakter lang ang makakapagpanatili sa'yo doon nang hindi ka nasisira. Kaya para sa iyo nakasama namin ngayon sa usapang ito, kung nasa isang sitwasyon ka ngayon na tila nakatago, walang nakakapansin sa mga ginagawa mo o puno ng paghihirap, hindi ibig sabihin ay kinalimutan ka na. Ang Diyos ay kasalukuyang nag-uuhubog sa iyo. Huwag mong sayangin yung panahon ng pagkakakubli mo. Huwag madaliin ang proseso ng paghubog sa kahanang sasakyan mo. Kailangan mong maging matibay. Kaya, kung ang mismong balakid na pilit mong ipinapaalis sa Diyos araw-araw, yung kahinaan na yan o problema na yan, ay ang saktong kagamitan na ginagamit niya ngayon para ihanda ang iyong puso sa pinakamalaking responsibilidad na ibibigay niya sa iyo bukas.
Pag-isipan mo yan. Hanggang sa muli nating pagsisidig ng malalim. Salamat sa pagsama.